Sino ang legit na Senate President? Pag hindi sila sumunod, kunwari nagpasya kayo na pabor kay Gatchalian, o di susunod dapat sila Cayetano. Pag nagpasya kayo na pabor si kay Cayetano, susunod dapat sila Gatchalian. Pinatatagal ninyo ng pinatatagal, alam nyo nang hindi kayang magpasya ng presidente. Walang kakayahan na magbigay ng direksyon. Simple lang. Kung ako Supreme Court, magpapasya na ako riyan. Moto proprio. Magkusa na kayo. Huwag na kayo maghintay na may magsasampa pa ng reklamo. Katulad may nagsampang reklamong teacher. Wala naman siyang legal authority para magsampa siya ng kaso. Dinismiss nyo lang. Kaya nga po sa atin po legit si Cayetano. Kaso nga, kakampi nila yung kakampi nila NBI, kakampi nila yung DILG. Oh. Halimbawa, yan alam nyo, kayong mga mamamayan, simple lang naman yan. Ang usapin lang po dyan, isa lang naman po pinag-uusapan na committee. Yang iba po, wala na yan. Yang impeachment, sa totoo lang po, hindi po papasa yung impeachment. Magtapatan na tayo. 13 nga, hindi makabuo. 16 pa kaya. Tsaka yung miyembro po ng 12 ni Gatchalian, marami po riyan hindi boboto na si BP Sara ma-impeach. Halimbawa, si JBR ito. Hindi po papayag yan na ma-impeach kasi nangyari sa tatay niya yan. Maliban na lang kung gano'n na siya kahudas. Pati yung ayaw niyang mangyari sa tatay niya, gusto niyang gawin kay BP Sara. Sino pa? Si Chis Escudero kasi nambubudol pa hanggang ngayon. Gusto niya pang sabihin na pareha siya. Oh. Si Rapi Tulfo, pwedeng hindi rin bumoto yan. Kasi nga tatakbo. Lahat ng mga re-electionist dyan hindi boboto. Dahil mawawalan sila ng boto sa Mindanao at Visayas. Kaya yan, hindi na po pinag-uusapan yung impeachment. Alam na po natin ang kalalabasan niya. Wala namang ebidensyang pinapakita yung mga yan, kundi chismis lang. Oo nga po, tama naman kayo. Pero iba po yung usapin ng impeachment. Iba po yung usapin ng ang pinag-uusapan po kasi rito. Etong grupo nila Gatchalian, hindi talaga mag-iimbestiga yan sa Blue Ribbon. Narinig nyo na ba na kung matatandaan nyo, nung nagdeklara si Marcoleta, yung unang Blue Ribbon ni Marcoleta o ng grupo ni Pia Cayetano, nung nagdeklara sila ng petsa nung nakaraang linggo, sumabay rin si Tulfo, no? Sabi ni Tulfo, sa Lunes ang tunay na legit. O ngayon, nagdeklara na si Marcoleta na bukas meron silang, hindi pa naman binabawi ni Marcoleta. Bukas meron silang hearing. Ang tanong na lang dyan, saan sila mag-hearing? Sa Senado pa rin ba? O iba na venue? Kung ako nga kay Senator Marcoleta kung ako po kay Senator Marcoleta, sa iba na lang kasi dyan magkakaharangan pa Doon kayo sa isang pribadong lugar. Halimbawa, Club Pilipino. O kung saan pa man. Alam niyo po, mabilis lang yan. Huwag niyo pong problemahin. Hindi naman po abroad yung Jensen Kung nagpunta po ng Jensen yan, pwede pong umuwi yan ng gabi. Isa-isang oras lang po ang biyahe. Hindi po malaking usapin niya na nasa Jensen siya. Di ba naalala nyo yung hearing ni Amy at saka ni Senator Bato, di ba?
Sa Davao sila nag-hearing. Kaya puwede rin po 'yan sa ibang lugar. Legal pa rin po 'yan. Yung House of Representative nag-hearing din po sa iba, eh. Okey. Eto po yung mga sinabi ni ano, talagang yun po 'no, kawalan ng direksyon tapos hindi malinaw yung sa ICC, kung tayo ba yung nakikipagtulungan o hindi tayo nakikipagtulungan. Inuunti-unti na kayo, yung administrasyon, inuunti-unti na kayo ng mga dilawan. Akala niyo tuwang-tuwa kayo nakakampi niyo yung mga dilawan? Nagsisimula na yung dilawan na suwagin kayo, diyan sa usapin ng ICC. Kita niyo pahayag ni ano, "Nagtataka kami sa palasyo bakit ayaw pa natin bumalik sa ICC." Oh, tama nga naman, para wala na kayong problema, 'di ba? Member na tayo. Kaso nga mas wais sa inyo, alam na ni BBM kung ano gagawin yung mga dilawan. 'Pag bumalik tayo sa ICC ngayon, puwede na nilang kasuhan si BBM. Alam po ninyo, yang mga dilawan yan po mga pinakatuso yan. Kaya mahirap pong ano yan, kakampi. Kakampi mo yan ngayon pero titirahin ka na niyan. Ang importante sa kanila makabalik sila sa puwesto. Pero hindi po kayo makakabalik hangga't nariyan yung mga Duterte. O